bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Sige, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Ha? Okay, talakayin din natin ito. Ha, ito pang part 3. Yan. Anong meron sa part 3? Ha? Nabibigyan natin ng reaction. Ha, ito. Thank you, ma. Ito sabi ha. Pakinggan po ninyo. Ginamit ni Kristo ang kautusan upang ilantad ang kasalanan, hindi upang ipanumbalik ito. Ano daw? Ha? Ulit. Ginamit ni Kristo ang kautusan upang ilantad ang kasalanan, hindi upang ipanumbalik ito. Ayun. Hindi upang ipanumbalik ito. Eh bakit? Inalis ba ang 10 utos? Ha? Para ipanumbalik? Ha? Oh. Kaya dito litong-lito eh. Ang affirmative side. Oh. Litong-lito si Pastor Lloyd Labrador. Akala niya inalis. Eh wala ka namang mababasang inalis ang 10 utos. Binasa nga natin kanina, tinutulak pang sundin, di ba? Oh. Saan natin nabasa? Eh di ba doon sa Roma 13:9 hanggang 10? Ay huwag ka anyang mga ngalon niya, huwag ka anyang papatay, huwag kang magnanakaw. Oh. Ayan oh. Huwag kang mananakim. Oh. Kaya mali yung sasabihin na parito si Kristo para iutos uli, ipatupad uli, pairalin uli. Hindi ho. Dahil kailanman hindi po yan natigil. Hindi natigil. Sabi nga ni John Calvin the purpose of the moral law is to teach true righteousness and rebuild God's will for all ages. Tapos sasabihin na naman nila, eh bakit ka napunta kay John Calvin? Pinupuntahan natin si John Calvin kasi
Yun ang turo ng inyong founder na sinasalungat ninyo. Ha? Para sa inyong founder, dapat yan ituro in all ages. Kaya mali kung sasabihin hindi dapat ituro. Nakita nyo na? Kaya marami ang nagbabasa ng Biblia, talagang hindi nakakaunawa ng banal na kasulatan. Sila yung sinasabi sa isang talata na laging nagsisipag-aral pero kailan pa man di nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Sila po yun Tandaan natin mga kaibigan diyan sa mga kaibigan namin hindi Adventist na natuturuan kayo ng mga tiwaling pastor, tiwali sa katotohanan ng mga pastor. Ang moral law, yan po ay isang panuntunang gumagabay sa tama pong pag-aasal ng tao. Yan ay hibla ng pag-ibig, ng karakter ng Diyos. Kaya pag susundin mo 10 utos, nagpapatunay ka lang na mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa. Kusang nagre-reflect yan. Kaya yung kautosang moral, isang magandang panuntunan yan upang ang ating konsensya mapanatili nating malinis. Yung ating paggalang, maging yung mga prinsipyong etikal, magiging maayos. Magiging dalisay. Alam mo yang moral law kung ano tawag ng Biblia yan? Tinatawag yang royal law o kautosang hari. Biruin mo, kautosang hari, tas ayaw mong sundin ng kautosang hari? Diba? Santiago 2:8. Yan ay royal law, kautosang hari. Pagka meron kang moral law, meron kang kautosang hari, may royal law ka, tinitiyak ko sa iyo na mabibigyan mong galang ang batas ng pamahalaan at lalo na ang Diyos. 12:1 ng Roma. Ganyan po kahalaga ang kautusan. Kaya marami nagbabasa ng Biblia, hindi nauunawaan ang Biblia. Kaya kung magtatanong kayo mga kapatid, ang tanungin po ninyo yung nakakaunawa ng Biblia. Yung pananampalatayang kayang ipaliwanag ang Biblia sa tamang paraan ng pagpapaliwanag. Sino po ang grupo na yan? Ang Seventh-day Adventist Church. Ang tanungin ninyo yung mga sumusunod sa 10 utos, bakit sila sumusunod sa 10 utos? Huwag din yung tatanungin yung hindi sumusunod sa 10 utos, kasi lahat ng pagpapalusot gagawin po niyan. Pero ang tanungin ninyo yung sumusunod sa 10 utos, ituturo sa inyo ang tamang patnubay na itinuro ng Panginoon para masunod natin ng wasto at maayos ang 10 utos. Ganun po yan mga kapatid. Ngayon, sabi ng Biblia, awit 111:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan mananatili magpakailanman. Ano daw sabi? May mabuting pagkaunawa. Sino? Yung lahat na nagsisusunod sa kanyang mga utos.
Ano ibig sabihin? Doon sa mga taong ayaw sumunod sa kanyang mga utos. Ano tawag doon? Kung yung sumusunod sa kanyang mga utos ay may mabuting pagkaunawa, ano naman ang tawag doon sa mga ayaw sumunod sa kanyang mga utos? Eh di mayroong maling pagkaunawa. Bakit mali? Ayaw sumunod sa utos ng Diyos eh. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito para hindi nila makita yung hiwaga na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, para hindi nila maunawaan yung tunay na biyaya ng Ebanghelyo. Oh. Alam mo yung 10 Commandments, biyaya rin ng Diyos yan eh. Biruin mo, binigyan tayo ng napakabuting kautusan para hindi tayo mapariwara sa sanlibutang ito. Di ba't biyaya yun? Tapos ayaw mo pa. Oh. Sigaw ka lang ng sigaw ng biyaya. Ha? Puro ka lang grasya. Oh. Ayaw mo ng 10 Commandments, di mo alam, grasya rin yun. O, di disgrasya, abutin ninyo sa buhay na ito kapag hindi kayo nagbago. At kawawa rin yung mga napapaniwala ninyo sa mali ninyong katuroan yan. Ano pa sabi ng Aklat ng Awit? 19:7, ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. O, ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. O, biruin mo. Yaong kanyang mga batas mapapagkatiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Napakalalim mo. Ang batas ng Panginoon ay ano? Walang kulang. Eh bakit naman naamyendahan pa batas ng Diyos kung wala palang kulang? Oh. Ano i-amyenda mo dyan? Bakit mo babaguhin? Wala palang kulang yan. Oh. Sa Hebrew nga, yung walang kulang na yan, ibig sabihin walang pintas eh. Oh. Walang pintas, walang kulang o pagkukulang, perpekto ang kautusan. Ay bakit naman ayaw mo sundin? Oh. At bakit naman kung totoong pahihintuin yan, bakit pahihintuin yan? Eh perpekto yan, wala yang kulang. Oh. Di ba? Kaya tama yung founder ninyo. In all ages, dapat yan maituro. Ano pa? Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Tama naman. Bilo mo, dati-rati hindi ka nagsasabat. Sinusunod mo lang siyam. Nung tinalikuran mo sa libutan, mas pinili mo si Kristo. Dating siyam lang sinusunod mo, ngayon 10 na talaga. Hatid yan bagong buhay. Yung mga dating Judaism na sumusunod lang sa 10 utos na walang Hesukristo sa kanilang puso, ngayong tinanggap nila tunay na pananampalataya, ano magiging dulot nun? Bagong buhay. Bakit? Iba na yung pagsunod nila. Yung pagsunod nila may kasama ng Kristo. Ayan. Kaya ang utos na ito'y ang dulot bagong buhay. Ayaw mo pa niyan. Ano pa sabi ng talata? Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Mapagtitiwalaan pala eh. Katiwa-tiwala. Hindi ka mapapariwara. Eh bakit ayaw mo? Sabi nga nung nasa comment section Sabat lang kasi ang ayaw ninyo, dinadamay nyo pa lahat. Yun lang naman talaga ayaw ninyo, pangingilin ng Sabat Kasi mas inibig ninyo yung Sunday na pangilin kaysa sa araw ng Sabat na siyang ika-7 araw. Ano pa sabi? Nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Kapag pala susundin mo ito, tatalino ka Nagbibigay ng talino Bakit? Nauunawaan mo na ngayon ang kahulugan ng moral law.
Ngayong tunay kang na kay Kristo, nauunawaan mo na ngayon kung gaano kahalaga ang batas ng Diyos. Kung gaano kahalaga ang 10 utos. Kaya yan ay nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Pag hindi mo susundin, mananatiling pahat ang iyong kaisipan. Kaya nga sabi doon sa unang talata natin, may mabuting pagkaunawa yung lahat ng nagsisunod sa kanyang mga utos. Bakit may mabuting pagkaunawa? Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Napakaliwanag ng banal na kasulatan, mga kapatid. Di ba? Ang kautusan parang salamin. Kailangan natin ito sa buhay natin. Parang salamin na nagtuturo sa atin na tayo'y may dungis. At dahil may dungis, kailangan nating hugasan ito ng tubig o kaya'y punasan ito para maalis ang dumi sa ating pisngi kung meron man, samantalang tayo nakaharap sa salamin. Ganun po ang kautusan. Nakikita nating tayo'y nagkasala, at upang maalis ang kasalanan, kailangan natin si Kristo na siyang mag-aalis ng ating kasalanang nagawa. Ganun po yan, mga kapatid. Tignan ninyo sa Kapitulo 3, talatang 20 ng Aklat ng Roma. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang laman na ariing ganap sa paningin niya. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ayun. Kaya pag nagkasala ang tao, ituturo kanya kay Kristo. Para ka humaharap sa salamin. Pag nakita mong may dusing ang mukha mo, ituturo kanya doon sa tubig. Kailangan mong maglinis. Ganon din ang kautusan. Pag mayroon kang kasalanan, ituturo ka kay Kristo para mapawi ang iyong kasalanan. Ganun po yan. At tayo naman ngayong na kay Kristo na mayroong tunay na pananampalataya, hindi ka na ngayon magpapatuloy pa sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Sapagkat ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon sa laman, ikinabubuhay mo na sa pananampalataya. Nasa atin ay umibig, walang iba kundi kay Kristo. Di ba? Galacia 2:20. O ano pa? 2 Korinto 5:17. Ganun po ang nakay Kristo na. Hindi pabigat sa kanya 10 utos. Kundi magaan para sa kanyang sundin ang 10 utos, sapagkat ito'y nagiging refleksyon o bunga ng kanyang pananampalataya. Ganun po yan, mga kapatid. Dito nga sa Remedy Bible, ano sabi? Therefore, no one will be recognized as having a healthy relationship with God and being like Christ in character by adhering to a set of rules. Rather, it is through the 10 commandments that we become aware of our sickly state of mind. Ito napakaganda na sinabi dito sa The Remedy Bible. Kaya't wala anyang sino man ang kikilalaning may mabuting ugnayan sa Diyos. Recognize as having a healthy relationship with God, nang may mabuting ugnayan sa Diyos at may katangiang tulad ni Kristo, being like Christ, tulad at may katangiang tulad ni Kristo sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa alituntunin. Sa halip sa pamamagitan ng 10 utos natin namamalayan ang ating ano yan? Ano ba yung sickly state of mind?
ng ating sickly state of mind. May kapintasang kaisipan, ano? Basta ganon. Di ba? Kaya napakaganda ng moral law ng Ten Commandments sa buhay ng tao. Tapos ayaw pa ng iba, kawawa sila pagdating ng panahon. Sabi ni Mellers dito sa lectures or sermon published in 1830s and 1840s, the Ten Commandments reveal our sinful condition and our need for salvation, for a Savior. Ipinakikilala ng 10 utos ang ating makasalanang kalagayan at ang pangangailangan natin ng tagapagligtas. At kapag tayo ngayon ay nasa atin ng tagapagligtas, ang sasabihin naman ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ituturo ka uli ng ating tagapagligtas na sundin ang kanyang mga utos. Kaya napakaganda. Pinagpala tayo mga kapatid. Diyan sa 10 utos, ipinagkaloob sa atin ng Diyos yan. Kaya ba nating sundin yan? Kaya nating sundin yan mga kapatid. Masusunod natin yan, lagi nating sinasabi, hindi sa ating sariling lakas. Masusunod natin yan dahil sa biyaya ni Kristo. Dahil sa tulong ni Kristo. Sa kasigasigan at patnubay ng banal na Espiritu. Dahil si Kristo na ang bahala sa atin, paano niya isasagawa yung kanyang pagtulong? Ang mahalaga, umaasa tayo sa tulong ni Kristo. Kung gusto ni Kristong pagtulong, lumagay siya sa ating harapan, di maging maligaya tayo. Si Kristo ang susundin natin. Kung gusto naman ng ating Panginoong Kristo ang kanyang pagtulong, lalagay siya sa ating tabi, di gawin din natin. Kung gusto naman ni Kristo, siya yung nasa ating likuran, yun ang sistema ng pagtulong niyang gagawin sa atin. At gusto niya tayo itinutulak-tulak niya, abay pasalamat din tayo, kasi yun ang prosesong gusto ni Kristo Ano mang uri ng pagtulong na gagawin ni Kristo sa ating buhay, pasalamatan natin kung paano masusunod ang 10 utos. Basta't wag nating iaasa ang pagsunod sa 10 utos sa pamamagitan ng ating sariling husay, ng ating tapang ugaling. Kundi sundin natin ang kautusan ni Kristo alinsunod sa kanyang tulong. Kaya maraming nagtatalo, ano bang tulong? Ang dapat gawin? Nasa harapan ba? Nasa gilid? Nasa likod? Para sa akin, kahit saan siya lumugar, basta't siya ang may gusto kung saan siya lulugar. At siya ang gagawa ng paraan kung paano niya tayo tutulungan. Ganun po yan mga kapatid. Pero siyempre kung ako lang ang masusunod, mas gusto ko na siya na ang susunod lahat-lahat para sa akin. Yung bang wala na akong gagawin, uupo-upo na lang ako, mas gusto ko yun. Pero kung gusto ng Diyos na pagtulong sa atin, ang gusto ni Kristo na pagtulong sa atin, sumusunod tayo sa kanyang panuntunan, lumalakad tayo sa kabanalang ipinagkatawag sa kanya, ay sino ba naman tayo para magmamagaling pa sa Kristong tumutulong sa atin at tumawag sa atin? Ganun po yan mga kapatid. Uulitin ko, masusunod natin ang 10 utos sa tulong ng ating Panginoong Kristo at sa patnubay ng banal na Espiritu.
Kaya ba nating masunod ng perfect ang 10 utos? Sagot, kaya. Kung ang timbangang gagamitin mo para sa akin ay timbangan ng Diyos at hindi timbangan ng tao. Kung susukatin mo ako sa timbangan ng tao, masusumpungan mo nga akong nagkakamali sa pagsunod sa 10 utos. Pero kung ako'y susukatin mo sa timbangan ng Diyos at lulugar ka sa sapatos ng ating Panginoong Diyos, ang makikita mo sa akin hindi ang aking pagkakamali, kundi ang balabal ng katwiran ni Kristo na siyang ibinalot sa akin ng Panginoon. Kaya depende po yan sa tumitingin. Kung titignan ninyo ako, gagamitin ninyo timbangan ng tao, lagi kayong may pintas na makikita. Pero sa paningin ng Ama, hindi sa paningin ng mga accusers, hindi sa paningin ng mga tumutuligsa, sa paningin ng Ama, tayo ang lahat na tumanggap kay Kristo at sumusunod sa 10 utos, tinitignan niya bilang mga perpektong niyang mga anak. Yan ang dahilan kung bakit tayo tinatawag ng Biblia na mga banal. Sa paningin ng Diyos Ama, tayo'y walang pintas at nasusunod natin ang 10 utos. Kaya yung tanong, sinusunod mo ba 10 utos? Oo. Talagang sinusunod natin ang 10 utos. Bakit pa nasa doktrina natin yan? Bakit pa nasa 28 fundamental doctrines kung hindi pala yan kayang sundin? Bakit pa ibibigay ng Diyos siya kung hindi yan kayang sundin ng tao? Yan po yan, mga kapatid. Kayang sundin po ng tao. Kapag sinunod mo ba yan, di ka na magkakamali. Pwede kang magkamali. Pero dahil sa biyaya at tulong ni Kristo, yung pagkakamali natin na yan, itutuwid niya po ulit. Kaya iba yung sumusunod ka kaysa doon sa sumusuway. Sa sumusunod at doon sa ayaw sumunod. Yung iba natatakot sumunod sa 10 utos kasi hindi nila kayang sundin eh. Ang tinitignan kasi nila, yung kanilang sariling lakas, yung sariling kanilang husay, hindi yung magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya para sa kanila, hindi nila kayang sundin 10 utos. Ayaw nilang tignan yung kababalaghang kayang gawin ni Kristo sa kanilang buhay. Iba tayo sa kanila, mga kapatid. Iba tayo sa kanila. Sana naiintindihan nyo ho yung ibig kong sabihin. Kaya sabi doon sa aklat ng Hebreo 3:71, gawin nawa niya kayong ganap. Ano sabi? Gawin nawa niya kayong ganap, sabi ni Apostol Pablo. Saan? Gagawin ganap saan? Gawin nawa niya kayong ganap sa bawat mabubuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo. May sasagawa niya ito sa inyo o may sasagawa niya sa inyo ang anumang makalulugod sa kanya sa sumakan niya ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Okay, tamo na. Sa isa pang talata 12:2 ng Hebreo, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang ibinigay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na
ni walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ano sabi? Ano daw ang tingnan natin? Si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Magdududa ka pa ba sa ginawa ni Jesus sa atin? Kaya nga, sabi sa ibang termino, siya yung author at finisher ng ating pananampalataya. Magtiwala tayo kay Kristo na masusunod natin ang 10 utos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sapagkat siya naman ang gumawa, siya rin ang sumakdal, siya ang author, siya rin ang finisher ng ating pananampalataya. Madali namang unawain, di ho ba? Sana matutunan ito ng mga kaibigan natin, ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Ano pa sabi? 3:71, King James Version. Make you perfect in every good works to do His will. Kita nyo na? Yan ang talagang, kahit tayo, hindi lang mga apostol ang naglalayon o nagnanais. Na sila'y tulungan din ng ating Panginoon, na sila'y maging perfect, na sila'y maging ganap sa paggawa ng mabubuting gawa sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga, nakikipagdialog tayo, nangangaral tayo, kasi gusto nating yung ginawa ng Diyos sa ating buhay maranasan din nila. Kung paano natin nasusunod sa 10 utos, maranasan din nila sa kanilang buhay through Christ. Di ba? Tignan ninyo, the sign of the times, July 26, 1899, sa paragraph 2. Perfection can be attained only through the grace given by God. Ay yung pagiging perfect, yung perfection, mapupunta sa atin yan hindi dahil sa ating husay, sa galing natin. 1,000 beses mo mang sundin ang 10 utos kung wala naman sa iyo si Kristo. Kung hindi ka mananahan sa kanyang biyaya, baliwala rin. Kaya sabi sa atin, perfection can be attained only through the grace given by God. Kaya sabi ng Biblia, Filipos 4:13, ang lahat ano sabi? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon siya nagpapalakas sa akin. Sinasampalatayanan mo ba ito? Pag sasabihin mong di mo kayang sundin ang 10 utos, isa lang ibig sabihin nun, wala kang tiwala kay Kristo na kaya niyang gawin, na kaya niyang gumawa ng himala sa iyong buhay. Sapagkat lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hebreo 1:3. Palibasa ay siyang sinag ng kanyang kalulatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ano sabi? Siya po yung umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Pinagdududahan mo pa ba ito? Ang tunay na kay Kristo may buong pananampalataya na maraming magagawa si Kristo sa ating buhay.
Kaya nating sundin ang 10 utos sa pamamagitan ng kanyang tulong, ng kanyang patnubay. Sa tulong ng ating Panginoong Kristo at pakikipisan ng Santong Espiritu, kaya natin ito, mga kapatid. Hindi tayo nakikipagpaligsahan, kundi dahil gusto nating gampanan at sundin ang banal na kalooban ng Diyos. At magagawa lang natin ito, mga kapatid, kapag mayroong tayong tunay na relasyon sa ating Panginoong Kristo. Magagawa natin ito kapag lagi tayong nakadugsong sa ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ng Juan Kapitulo 15, 4 hanggang 6, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi nagbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo malibang kayo'y manatili sa akin. Ayun. Pag tayo mananatili kay Kristo, lahat magagawa natin sa tulong ni Kristo, kahit pa ang sundin ng 10 utos. Kaya sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. O, kita mo, magbubunga ng marami. Hindi ba't yung pagsunod natin sa 10 Commandments at sa iba pang mga eksistidong batas, yan ay resulta, yan ay bunga o refleksyon ng ating pananampalataya. Kaya sabi rito, lagyan natin ng highlights. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga o nagbubunga ng marami. Paano kayo hiwalay? Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung sino man ay hindi manatili sa akin o mananatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at siya ay titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Kita mo na? Yung ay sumunod sa 10 utos, na siyang refleksyon, resulta, bunga ng pananampalataya, saan yun mapupunta? Sabi rito kung ang sino may hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga, titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Yung hindi kasi kapagpapamunga ng kay Kristo, nangangahulugan lang po yan na hindi kayo connected kay Kristo. At dahil hindi kayo connected sa ating Panginoon Kristo, hindi rin tama ang inyong relasyon. Saan ka naman nakakita ng tamang relasyon? Ang tipanan ng pagtatagpo ninyo sa bahay dalanginan araw ng Sabado, nasa linggo ka. Ang Panginoon nasa araw ng Sabado, ikaw nasa linggo. Hindi talaga kayo magtatagpo. Lihis siya ang inyong relasyon. Pero kung tayo'y connected, magtatagpo tayo sa kapilya parehong Sabado. Susunod ka rin sa 10 utos. Yan kasi palatandaan na tayo nananatili kay Kristo Kasi ang pagsunod natin, resulta, bunga, refleksyon ng ating pananatili at pananampalataya kay Kristo. Kaya sabi ng Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Pundasyon ng pananampalataya yan Ano sabi sa salita ng Diyos? Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Diba? Doon nga sa The Remedy Bible sabi dito, Roma 7:12 ng The Remedy Bible Translation. So understand this, the law
diagnosis perfectly, and the commandments is the standard of what is right and good, set apart by God to reveal what is evil and destructive. O, di ba? O, tapos ayaw mo pa. Ha? Mula luma hanggang bagong tipan, lagi sa ating inuulit-ulit ang kahalagahan ng 10 utos, ang kahalagahan ng kautusan ng Diyos. Tapos ayaw mo pa. Sasabihin mo pa ang susunod dyan maiimpyerno. Ha? Sasabihin mo pa dyan kung mayroong mga hindi nakasunod, sila nga hindi nakasunod, tapos ipapasunod pa sa mga hintil na mananampalataya. Eh bakit di mo tignan naman yung mga nakasunod? Kaya yung kwento ng Israel, malaki mapagkukunang aral. Hindi natin dapat gayahin yung mga maling ginawa ng bayang Israel. At ang angkinin nating yaman, at lakaran, yung magagandang halimbawa na kanilang ginawa. Kaya wag mo laging titignan yung kanilang maling ginawa. Kung meron kang nakita na miyembro ng Israel na hindi sumunod sa 10 utos, hindi nakasunod sa 10 utos, ang conclusion mo na agad, sila nga hindi nakasunod, bakit ituturo pang sundin sa mananampalatayang hintil? Mali ito. Dapat nakita mo rin yung mga sumusunod. Maraming mga Hudyong nakasunod sa 10 utos. Bakit naman hindi natin susundin ang 10 utos? Ayan, di ba? Lalo pat tayo'y na kay Kristo. Tayo'y nabubuhay sa biyaya. Kaya ang kautusan hindi na maghahari sa atin. Ang naghahari na ngayon sa atin yung katwiran ni Kristo, yung kanyang biyaya. Ganun po yan mga kapatid. Kaya sabi ng awit 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Nagsasauli ng kaluluwa, ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Kita nyo na? Sakdal na kautusan, ayaw mo. Kaya itong utos na ito na sakdal, ang tawag dito aral na buhay. Ipinagkatiwala ito sa una nating mga magulang hanggang sa maitawid sa panahon ng bagong tipan. Tignan ninyo, patotoo na Esteban. Patotoo na Esteban, para sa mga kasama niyang naroon din ng mga Hudyo. Sa Gawa 7:38. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sabi ni Esteban. Sino kausap niya rito? Di ba't mga mananampalatayang Hudyo? Yan mga kapatid. Hanggang sa panahon natin, yung mga aral na buhay na yan, para rin yan sa atin. May iglesia na ba noon? Meron na. May simbahan na ba noon? Meron na. Ayan nga, iglesia sa ilang. Lagyan natin highlights yan. Kaya sabi ni Pastor Lloyd, pag may babasa ka at ika na ang 10 utos ibinigay sa iglesia, bukas Adventista na ako. May nabasa tayo, 10 utos talaga ibinigay sa iglesia. Iglesia sa ilang ang unang pinagbigyan nang ito'y maitala na sa 2 tapyas na bato. Dapat nag-Adventista na kagad sa kinabukasan Kaya lang mayroon talagang mga pastor na ganyan. Nagsasalita, hindi tinutupad ang kanilang sinasalita. Bakit? Wala kasing unawa, walang isang salita. Kaya kung tunay sa puso ng totoong
naghahanap ng katotohanan at tumahawak sa katotohanan. Di dapat sana kapag sinabi mong pag may nabasa ka 10 utos ibinigay sa iglesia, bukas Adventista na ako. May nabasa 7:38, ha? Ibinigay 10 utos sa iglesia. Ang tawag dun sa 10 utos, mga aral na buhay. Ibinigay sa iglesia sa ilang, dapat kinabukasan talagang nag-Adventista ka. Sabi mo yun di ba? Ganyan yan mga kaibigan. Ngayon, kasama ba tayo dito sa pinagbigyan? Kasama. Ito pong Gawa 7:38, bahagi po ito ng talumpati ni Esteban. Si Esteban, siya po yung piniling tagapangasiwa o diakono ng iglesia. Diakono po yan ng iglesia. Kaya itong Gawa 7, bahagi ito ng talumpating pagtatanggol ni Esteban sa harap ng napakaraming iba't ibang lider ng relihiyong mga Hudyo. Itong mga lider ng relihiyong Hudyo, natawag to mga Sanhedrin. Kaya itong aral na buhay na binabanggit dito sa Gawa 7:38, sa ibang termino yan, yung mga aral na buhay, mga salitang buhay. Living words. Ito yung ibinigay kay Moises para ibinigay ito sa bundok ng Sinai para iparating sa bayang Israel. Kaya para kay Esteban mahalaga ito. Mahalaga ito at dapat sundin. Kaya nga sa huling bagay sabi niya, upang ibigay sa atin. Ngayon tanong, si Esteban ba Kristiyano? Kristiyano yan si Esteban. Kahit na wala kang mababasang terminong Kristiyano si Esteban ng word for word, Kristiyano po yan by faith. Makikita po ninyo mga kapatid. Kaya si Esteban, bagamat siya'y Hudyo, isa rin siyang Kristiyano. Kaya na sinasabi niyang na siyang nasitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin, kasama na po dyan ang mga Kristiyano. Kasi si Esteban, isang Hudyo at isang Kristiyano. Tagasunod siya ng ating Panginoong Kristo. Ang tagasunod ng ating Panginoong Kristo, matuturingan mong isang Kristiyano kahit na siya'y isang Hudyo. Nasusundan po mga kapatid. Kaya yung paalala ni Apostol Pablo, tingnan ninyo, Efeso 2:12 hanggang 13. Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa, walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Maliwanag, Dati hindi ka kabilang sa bayang Israel. Ngayong nakay Kristo ka na, kabilang ka na sa bayang Israel. Ang tawag sa iyo ngayon, Hudyo sa Espiritu. Nung nakaraan, pinag-aralan natin, yung palang Hudyo sa Espiritu, hindi lang pala sa New Testament yan lumabas. Meron na rin palang mga Hudyo sa Espiritu during Old Testament. Kaya yung mga hindi kabilang sa bayan ng Israel, hindi sila saklaw ng tipang nasasalig sa pangako ng Diyos. Nung sila'y sumampalataya kay Kristo, naging kabahagi na sila
At bilang kabahagi, kung mayroong 10 commandments sila, mayroong ka na rin 10 commandments. Utos sa kanila, utos na rin sa iyo ngayon. Kasi ikaw ay isa ng spiritual Jews. Ayan po yan. Tuloy natin sa talatang 14. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Kaya wala nang pagkakaiba yung Hudyo at Hintil. Sa spiritual na kalagayan, iisa na. Kung anong kautusan meron ng isa, yun din ang kautusan ng isa. Kasi hindi sila dalawang magkahiwalay, kundi sila'y pinag-isa. Nakuha ninyo mga kapatid? 11:11 ng Roma. Ibig bang sabihin, ngayot natisod ang Israel, tuluyan na siyang nabuwal? Ano sagot? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga Hintil ang kaligtasan. Nang sagayoy mangimbulo sa mga ito ang Israel. Kasi sila yung piniling bayan para magpaikot, magpalaganap ng ebanghelyo ng kaligtasan Umabot sa mga Hintil. Ayaw nyo pa nun? Tuloy natin sa 17. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na ulibo, tunay na mga Hudyo yan tunay na ulibo sa katutubo, at ikaw na isang sanga ng ulibong ligaw, iniugpong sa puno, nagkaroon ng conversion, na-convert, ikaw ay iniugpong sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat. Kaya kung mayroong 10 commandments sa mga Hudyo, mayroong ka rin 10 commandments. Kasi ikaw bilang ulibong ligaw, iniugpong sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat. Kaya huwag mo sabihin, hindi dapat sundin 10 utos. Huwag mo sabihin, hindi utos to para sa'yo. Utos to para sa'yo. Ganun po yan. Katawag sa atin spiritual Jews. Hindi tayo nakikihudyo. Kundi ginagampanan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ng pagiging Hudyo, hindi na sa laman pagdating sa kaligtasan, kundi sa espiritu. Yan po yan, Roma 2. Ano sabi ng Santiago? 2:22. Nakita mo na ang pananampalataya gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Hindi mo mapapaghiwalay ang pagsunod sa 10 utos at pananampalataya. Pag nananampalataya ka, ayaw mo sumunod sa 10 utos, ang tawag sa'yo, tiwaling mananampalataya. Mananampalatayang tagalaban. Bakit? Kasi yung pananampalataya, gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Kasi iisa lang yun, magkalakip yun Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Pag pinaghiwalay mo yan, gusto mo lang pananampalataya, ayaw mo ng 10 commandments, hindi ka tunay na mananampalataya. Tawag sa'yo, nagpapanggap lang. Hindi ka tunay na Kristiyano. Nagpapanggap ka lang na Kristiyano. Ganun po yan mga kapatid. Kaya yung liham ni Apostol Pablo, para yun sa mga Kristiyano sa Roma. Tingnan ninyo babasa ako dun sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Roma, sa 13:8 hanggang 10. Huwag kayong magkakautang ng kanino pa man. Huwag kayong magkakautang ng ano pa man, sa kanino man, maliban na sa mag-ibigan kayo o mangag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapway nakaganap na ng kautusan. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya,
huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. Di ba bahagi ng 10 utos yan? Itinuturo pa pala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma. Sulat niya ito eh. Liham ito ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Roma, di ba? Ay nagtuturo pa pala siya eh ng pahalagahan ng 10 utos eh. At kung mayroon pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito sa makatwid bagay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Gis, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga siyang katuparan ng kautusan. Napakalinaw mga kapatid. Kaya sabi dyan, no? Ito, lagyan natin ng highlights ang isang ito, ha? Sige, lagyan natin ng highlights yan. Ano sabi sa talatang 8? Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Ano ibig sabihin ng nakaganap na? Nakatupad na ng kautusan. Pag meron ka palang pag-ibig sa kapwa natupad mo kautusan nagaganap mo yung kautusan Bakit? Paano hindi ka nangangalo niya? Hindi ka pumapatay? Hindi ka nagnanakaw? Hindi ka sakim? Yung 6 na utos doon sa 10 utos ginagampanan mo. Di naganap mo nga yung kautusang pag-ibig sa kapwa. Ano na lang ang kulang sa'yo? Yung isang utos na lang doon sa 4 na utos. Alin yun? Ipangilin mong araw ng Sabat. Kapag sinunod mo yan, di naganap muli ang kautusan sapagkat ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama, hindi lumalabag sa Diyos. Hindi ka nagagawa ngayon ribultong inanyuan para sambahin. Kaya tama naman conclusion ng iba Isa lang ang ayaw mo sa 10, dinamay mo yung 9. Mahal kay Apostol Pablo yan yung 10 utos isinusulat nga niya para sa mga taga-Roma di ba? Ganun mga kapatid ang sinasabi sa atin. Ito pa sabi ni John Calvin, gusto ko ipaunawa sa inyo mga kapatid kung bakit ko binabasa yung si John Calvin ulit para doon sa mahihina natin kaibay sa pananampalataya. Kasi doon sa may mga nagsasabi bakit ko daw ginagamit si John Calvin Si John Calvin kasi samantala ang kaharap kasi natin Reform Calvinist. Ang founder ng Reform Calvinist ay si John Calvin. Yan. At syempre, dahil ang founder ng Reform Baptist ay si John Calvin, mas mainam na yung founder nila mismo ang magpapatotoo doon sa mali nilang turo. Diba? Kung tawagin nga yan Calvinist tradition. Diba? Si John Calvin, pa sa kaalaman ng lahat, siya po ay isang French na theologian. Siya po ay isa ring reformador sa panahon ng Protestant Reformation, kung natatandaan po ninyo. Sa amin kasing mga Adventist, meron kaming diagram po niyan ng paglitaw ni John Calvin, kaya alam ho namin yan Si John Calvin po ang siyang pangunahing nagtatag ng doktrina ng predestination. Yan, yung predestination. Naiba sa predestination ng Biblia. At may mga predestination naman siya na tama naman ang hanay. Ngayon, siya rin ang pangunahing naglatag ng doktrina kung paano dapat pahalagahan ang banal na kasulatan noong panahon ng Protestant Reformation. Kasi sa panahon ng Reformation, itinatago sa atin noon ang Biblia.
at ayaw pahawakin ang tao ng Biblia. Kaya isa po siya sa nagpahalaga sa banal na kasulatan bilang pinakamataas na otoridad ng pananampalataya. Siyempre maliban sa Diyos yun. Okay? Yan. At siya rin ang nagbigay ng kahalagahan ng idea na ang pamumuhay ng isang tunay at tapat na Kristiyano ay dapat ayon sa moral na batas ng Diyos. Ano yung moral na batas ng Diyos? Yun yung 10 utos na binabasa ho natin kanina, na hindi siya tutol, na dapat sundin ng tao ang 10 utos. Yung kanya namang mga pastor, tutol na tutol. Yan. Kaya sabi ni John Calvin dito sa Commentary on Deuteronomy chapter 5, public domain po yan. Ano sabi ni John Calvin? God distinguished the moral law from the ceremonial. The ceremonies were for a time, but sabi niya, but the moral law is perpetual. Ano sabi? Malinaw nahiwalay ang moral law, mga kapatid. Sa komentaryong ito, pinakita niya, nilinaw niya, nahiwalay ang moral law sa ceremonial law. Unlike doon kay pastor na nakausap natin at sa iba pang mga Calvinist, pareho lang yung ceremonial law at moral law, pareho yang law of Moses. Kay John Calvin, magkaiba ang moral law at ceremonial law. Ano sabi rito ni John Calvin? Ibinukod ng Diyos ang moral na kautusan o moral law. Ibinukod ng Diyos ang moral law mula sa ceremonial o sa ceremonial law. Ibig sabihin, panandalian lamang ang mga seremonya. Ngunit, but, sabi niya, ngunit, ang moral law, ang moral na kautusan o yung moral law ay perpetual, walang hanggan. Sabi ni John Calvin, na founder ng Calvinism, founder din ng Reformed Calvinist. Ito namang pastor na kausap natin, pinutol na, nilagyan ng hangganan, hindi na daw dapat sundin. Sabi ni John Calvin, the moral law is perpetual, walang hanggan. Sino ba mas may authority sa kanila? Si John Calvin na kanilang pinuno, kanilang pundador? O yung mga pastor ng Calvinism na kulang sa unawa at pagbabasa ng kanilang mga commentaries? Diba? Napakalinaw eh. Ano pa sabi ni John Calvin? We may divide the law of God into the moral, the ceremonial, and the judicial. The moral law, contained under the 2 tablets of stones, is the rule of true righteousness, prescribed for men of all nations and for all times. Linaw, ano? The ceremonial law consisted of sacrifices, feast, purification, and all the observances which distinguish the Jews from other nations. The judicial law was for the regulation of the civil government of Israel. Sabi ni John Calvin. Maaari niya nating hatiin ang batas, ang law of God, ang batas ng Diyos, sa moral, ceremonial, at judicial. Ang moral na batas na nakapaloob sa 2 tapyas na bato ay gabay ng tunay na katwiran, itinakda para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Kasama rito kasama rito si Pastor Lloyd, kasama rito yung kanyang mga member, kasama rito lahat ng Calvinist,
Kasi si John Calvin ang nagsabi rito eh. Ha? Oo. Yung mainstream Calvinist kasama rito, kasama rin mga reform Calvinist. Ha? Oo. Prescribe for men of all nations and for all times. Oo. Kaya napakatibay. Ha? Ano pa sabi ni John Calvin dito sa Institute of the Christian Religion, Book 2, Chapter 8, Section 1? O baka may magsabi naman dyan, ba't di mo binasa ng debate yan? Kasi sa debate mayroong oras na dapat kang gugulin. Hindi lahat mailalabas mo. Ha? At ang kagandahan kung bakit natin na ilalabas ngayon, kasi nagbigay ng reaction si Pastor Lloyd. Kaya tayo nagbibigay din ng ating reaction para maliwanagan din ng lahat. Sabi ni John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 2, Chapter 8, Section 1, public domain. Ano sabi? The Decalogue. Ano ba Decalogue? Mula sa salitang Decalogos sa Grego. Decalogo o Decalogos. 10 salita ibig sabihin. The Decalogue, yung 10 salita na yan, yung Decalogue yan, 10 Commandments yan mga kapatid. The Decalogue is the covenant of true religion. It teaches the perfect righteousness which is valid for all ages. Valid for all ages. Ang 10 salita, Decalogue, ay ang tipan ng tunay na relihiyon. Itinuturo nito ang ganap na katwiran na wasto para sa lahat ng panahon. Valid for all ages. Sabi ni John Calvin, na pundador ng Calvinism, mainstream man o reform Calvinist. Ito ang sabi ng inyong pundador. Kaya nga sabi pa niya sa section 2, yung kasi binasa natin section 1, sa section 2 naman ng chapter 7, ito chapter 8 section 1, ito naman chapter 7 section 2. The moral law is the true and eternal rule of righteousness prescribed for all men of all nations and all times. Klase ka? Hindi, gabi na. Gabi na? Hindi, tapos na. Tinanong ko bak may klase gagamitin yung computer mamaya pa. Tatapusin ko na lang to, saglit na lang to. Binibigyan ko lang din dito mga kapatid, yung sinasabi ng kanilang pundador. The moral law is the true and eternal rule of righteousness prescribed for men of all nations, kahit saan ka pa, and of all times. Napakalinaw. Yun anyang moral law, yung kanina tinatawag na Decalogo o Decalogue. Ang tunay at walang hanggang tuntunin ng katwiran na itinakda, sabi rito prescribed for men, na itinakda para sa mga tao, of all nation, para sa lahat ng mga tao, ng lahat ng bansa at lahat ng panahon, kasama panahon natin, kasama Pilipinas. Mahalaga ito sa atin, sabi ni John Calvin. Tapos yung mga pastor na tagapagtanggol, ayaw sa moral law, ayaw sa Decalogo. Sabi ni John Calvin, mahalaga yan Tapos ayaw naman pahalaga ng mga alipores ni John Calvin. See? Ngayon, totoo ba na inabolish ito?
na inalis na ito, sinira na ni Kristo, pinawalang bisa na. Ha? Ano pa? Ano bang term na pwede pa natin ikapit dyan? Ha? O, pakinggan ninyo. Sabi ni John Calvin uli, na inyong pinuno, na inyong pundador. Ito sabi. Ha? Commentaries on Exodus 20, public domain. Ha? O. Baka sabihin nyo, ba't walang copyright yan? O. Kasi mahilig sila sa ganyan eh. Ba't walang copyright? Public domain nga po eh. Ano ba ibig sabihin ng public domain? Ang public domain ay hindi nangangailangan ng requirements na kailangan may copyright. O, aralin ninyo yung public domain, ha? O, yung mga o, ano sabi dito? Ha? The Decalogue. O, ito na naman, 10 utos yan, ha? The Decalogue is the rule of life which God has prescribed to men. It applies to all men in all ages and is not abolished by Christ. Ha? Mapatigas na talaga ulo mo pag ayaw pa makinig kay John Calvin. Ha? Kung buhay pa ito si John Calvin, lahat ng Calvinist dito natutol sa Decalogue, babato ka dito eh. Ha? Sabi ni John Calvin, no? It applies. Ano yung sinasabi ng it applies? Yung Decalogue. The Decalogue is the true life which God has prescribed to men. Oh. Ha? Ang Decalogo o 10 utos, gabay di umano, sabi ni John Calvin, gabay sa buhay na itinakda ng Diyos. Ha? Itinakda ng Diyos kanino? Prescribed to men, sa tao. It applies to all men in all ages. Oh. Ano ibig sabihin? Ha? Ano ba yung applies, mama? It applies to all men. Ha? Ito ay lapat. Ha? Para sa lahat ng tao. It applies to all men. Para sa lahat ng tao in all ages. Oh, at sa lahat, ano? Oh, lapat para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Nakita nyo na? Oh. Inabolish ba? Hindi. And is not abolished by Christ. At hindi, ano ba abolish? Pinawalang bisa. Ha? Hindi tinanggal. O, tinanggal. Ha? At hindi tinanggal o pinawalang bisa o ano man ang isipin ninyo sa abolish na yan. Ha? At hindi tinanggal o inalis ni Kristo. Oh. Unlike the ceremonial ordinances which were shadow pointing to Him. Hindi kagaya, unlike, hindi tulad ng ceremonial na kautusan ng mga ordinansa. Hindi kagaya ng seremonyang mga ceremonial ordinance ng ordinansang ceremonial na kautusan na mga anino lamang na nagtuturo sa kanya. Ibig sabihin, yun pong ceremonial, yung ceremonial law o itong mga ordinances na ito, para kay John Calvin, ito yung anino na tumuturo kay Kristo. Yung 10 utos, hindi ito anino ni Kristo. Ito ay dapat i-applies sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, at hindi ito inabolish ni Kristo. Yan ang sinasabi ni John Calvin. Pagkatapos yun naman kanyang mga alipores, sinasabi wala na ang 10 utos, inalis na, inabolish na. Di ba mga tiwaling ano ito ni John Calvin? Mga tiwaling manggagawa ito ni John Calvin, itong mga pastor na nagtuturo ng hiwalay sa
isipan ni John Calvin. Kung susundin lang ninyo si John Calvin susundin ninyo 10 utos Bakit yung susundin 10 utos? Kung susundin ninyo yung inyong pinuno, yung inyong amo. Sabi ni John Calvin, it applies to all men in all ages. Alin yan? Yung Decalogue. And is not abolished by Christ. Sasabihin na naman nila, bakit nabasa mo ba dyan na people for all people? Pambihira naman. Kailangan mo pa bang basahin yung for all people para lang maniwala ka na ang Decalogue dapat mong sundin? Ayan nga, the Decalogue is the rule of life which God has prescribed to men. Applies to all men. Kasama ka dyan. To all men in all ages. At ito pang matindi rito, and is not abolished by Christ. Bueno, patulan na natin. Commentaries on Exodus. Ito pagpapatuloy. The Decalogue is the rule of life which God has determined for all people. Kasama ka na dyan. Ano daw yung 10 utos? O yung 10 salita? Is the rule. Ito daw ay tuntunin. Rule of life, tuntunin ng buhay na ginawa o itinakda ng Diyos para sa lahat ng tao. Ano pa? Ayan pa. The Decalogue is the rule of life. Binibigyan talaga niya ng diin which God has prescribed to all men. It applies to all men in all ages. Yung pagdidiin ni John Calvin, paulit-ulit na sinasabing mahalaga at Decalogue. Ito namang mga tiwaling naman, hindi mahalaga naman para sa kanila ang Decalogue. Ito yung mga binabasa ko, mga kapatid, pakita ko sa inyo. Yan. The Decalogue is the rule of life which God has prescribed to men. It applies to all men in all ages. Sayang, hindi ko pala na-post, pero sa YouTube ilalagay ko po yan, ididikit ko yan dyan. Kala kasi naka PPT pero yun, yung mga binabasa ko na yun, ayun, lahat po yun nandito. Ito yung isa, John Calvin. The Decalogue is the covenant of true religion. It teaches the perfect righteousness which is valid for all ages. Yan. Ito din yung isa. The moral law is the true and eternal rule of righteousness prescribed for men of all nation and all of time. Yan. Dami nito. Commentaries in Exodus 20. The Decalogue is the rule of life which God has prescribed to men. Ito talaga yung matindi rito sinabi niya. It applies to all men in all ages and is not abolished by Christ. Hindi katulad ng ceremonial ordinance na anino ni Kristo, na anino na tumuturo kay Kristo. Pero yung 10 Commandments, yung Decalogue, hindi ito inabolish ni Kristo. Ito ay applies o para fitted sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Ito naman, yung isang binasa ko na may for all people. The Decalogue is the rule of life which God has determined for all people. The Decalogue is the rule of life which God has prescribed to men. It applies to all men in all ages.
Sino nagsabi? Si John Calvin. Yan. No? Kaya sana mga kaibigan namin wala pa sa pananampalatayang Adventist, ay natuto kayo ng mga katwirang, ng mga tunay na katwiran na punong-puno ng katotohanan. Huwag kayong magdalawang isip na iwanan ang inyong iglesia, ang inyong samahan. Iwanan ninyo yung pastor na nagtuturo sa inyo na di dapat sundin ng 10 utos. Hindi po sa Diyos na turo po yan. Turo po yan ni Satanas. Turo yan ng Diablo. Bakit? Galit si Satanas sa nalabing bayan ng Diyos. 1:8:44, paglabag sa 10 utos ang ginagawa ni Satanas. Siya'y isang sinungaling, sabi ng 8:44. Di ba't yung kasinungalingan bahagi rin o part din ng 10 Commandments? Yan ang programa ni Satanas, ang maging manlalabag. Saan niya tutungo yung mga ito? Apokalipsis. Ano sabi sa Apokalipsis? Ang sa mga hindi mananampalataya, tinutukoy na mananampalataya doon, yung totoong pananampalataya. Sa mga hindi talagang mananampalataya, kung iko-construe natin o ipaparaphrase natin, sa mga hindi tunay na mananampalataya, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagliliyab ng apoy at asopre. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kapag ka hindi manatili sa akin, wala kayong magagawa. Hindi kayo makakapamunga. Ano gagawin? Puputulin ko kayo, itatapon ko kayo doon sa apoy. Yan po yan mga kapatid. Happy Sabat muna. Ano na ba? Happy Sundown, kapatid na JB Samuyan, Joey Ballesteros. Happy Sundown, kapatid na Kishem Naranjo at Joel Templanza. Ayan. Sa pansamantala mga kapatid, ay kinakapusta rin yung aking lalamunan. Pasamantala muna tayong bibitaw sa impapawid. Pero bago yan, habol ko muna ng pagbati si kapatid na Emmanuel Piedad. Yan, nakaantabay rin po sa atin. God bless po kapatid na Emmanuel Piedad. Kaya kapatid na Fernando Lasanday Kawug, yan, nakaantabay rin po. Kaya salamat po sa inyong pagsuporta, pagsama sa akin sa gawaing ito. Sino pa? Emmy Mendoza Mojica. Yan, shoutout po sa inyo. Sino pang hindi ko pa nabasa pangalan? Ito si kapatid na Fernando Lasanday Kawug. Yan, nakantabay sa atin, palagay ko gwapo ito. Kapangalan ko Brian Gales, yan, shout out po. Likewise Kap, mabuhay din po kayo sa ilalim ng ating ng biyaya ng ating Panginoon. Right. So, pansamantala mga kapatid, ay diyan muna tayo matatapos, At marami-raming ano rin yung ating napag-aralan, umabot tayo ng part 3. Okay, chapter part 2 and part 3. Paghiwalayin ko po yan sa YouTube para nakafocus lang sa mga Then tutuloy tayo sa mga susunod pagkakataon. Doon naman tayo sa part 4 natin. Okay? Yan, abangan po ninyo at maganda rin ang usaping ito. Okay. So, pansamantala mga kapatid, anyayahan ko muna kayo na tayo ay pansamantalang manalangin. Salamat po ng marami, Amang Banal, sa mahaba-habang oras na amin pong nagugol sa pag-aaral gamit po
ang mga katotohanan inyo pong ipinagkatiwala sa inyong bayan. Hangad po namin, Ama, na samantalang ang makakapanood nito ay makadama ng hapdi, kirot sa kanilang puso dahil sa mga katagang nabanggit o ginamit. Hangad ko pa rin, Amang Banal, na ang mga katotohanan ang siyang magbukas sa kanilang puso sa ikapagpapalapit po sa inyo. Dalangin din po namin na ang makirot na kanilang mararamdaman ay inyo pong iibsan at papalitan po ito ng pagkadama ng inyong pag-ibig sa layuning makamit nila ang tunay na kaligtasan at makapiling rin po nila kayo katulad namin sa langit na bayan, at maihanda po sila sa pagsalubong sa ikalawang pagbabalik ng inyo pong kaisa-isang anak. Hangad din po namin ang banal na Espiritu, dakilang Diyos, ay patuloy niyo pong isugo sa aming magkakapatid at sa mga kaibigan namin, kayo hindi sa mapapaabutan ng pabalitang ito, na buksan ang kanilang puso at makita nila ang tunay na katotohanan. Muli po, ibinabalik po namin ang aming pong pasasalamat sa inyong trono, ang aming pagluwalhati sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, mga kapatid, muli ay inilalaga ko kayo sa mapagmahal at mapagbiyayang palad ng atin pong Ama. Kayo po ay lumago sa kanyang pong pag-ibig, at ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ang patuloy ninyong maranasan, gayon din ang pakikipisa ng Santong Espiritu ngayon at magpasa walang hanggan. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok Hamnida. Mispa po sa inyong lahat, mga kapatid. Shalom. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits
forever hold